Isa na naman pong usapin ang gumugulo sa isipan ng maraming XRP investors. At ito po ang katanungan na matagal na bang parte ng plano si XRP? Sabi ng wealth mentor at saka financial author na si Madam Linda Jones, tila nakakatawa daw na marami ang hindi naniniwala na matagal na pong kasama sa plano si XRP o Ripple bilang isa sa mga pangunahing bahagi ng financial innovation. Kaya naman, sa video na ito ay atin pong aalamin ang mas malalim na pag-unawa sa kontrobersyal na pahayag na ito. Ayan, pag-uusapan po natin ang mga kaganapan mula sa taong 2019 hanggang ngayon, pati na rin ang mga taong nasa likod ng ideya ng level playing field dito sa mundo ng finance. Yan, ano nga ba ang sinasabi nila tungkol kay XRP at paano po ito nakakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? Yan, pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, umpisaan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng level playing field. Ayan. Noong taong pong 2019, si Steven Mnuchin na Treasury Secretary sa ilalim po ng Administrasyong Trump ay nagbigay po ng press conference kung saan ay binanggit po niya ang tungkol sa paggamit ng crypto para sa illegal na gawain. Ngunit higit pa rito, tinalakay niya ang ideya ng isang level playing field. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang level playing field ay isang konsepto po kung saan pantay-pantay ang trato sa lahat ng financial providers mula sa traditional na mga bangko hanggang sa fintech firms at payment processors. Sa madaling salita, ang layunin po nito ay bigyan ng patas na oportunidad ang lahat basta't sumusunod po sila sa umiiral na regulasyon. Ngayon ay konektado raw ito si XRP. At bakit? Ayon po kay Madam Linda Jones, matagal na pong binibigyang diin ng Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse ang parehong konsepto. Para sa kanya, ang distributed ledger technology ng XRP Ledger ang susi sa pag-create ng patas na system para sa lahat ng uri ng financial institutions. Ngayon ay ano naman po ang kinalaman ni Trump kay XRP? Ayan, fast forward po tayo ngayong taong 2024. Matapos po ang tagumpay ni Donald Trump sa presidential elections, muling nagkaroon po ng renewed interest sa crypto. Partikular na po kay XRP. Ngayon ay bakit nga ba? Noong November 2024 ay na-highlight po ng CNBC na ang XRP ang isa sa pinakamalaking panalo mula sa Trump-led market rally. Ayon sa mga analyst, tila may crypto-friendly regulations na maaring paboran si XRP. Lalo na't nakita po ang Ripple executives na nakipagpulong kay Trump sa Mar-a-Lago. Yan, na-content po natin yan. Sabi pa ni Madam Linda Jones, nakakatawa raw po na iniisip ng iba na hindi pamilyar si Trump sa crypto. Ang totoo, matagal na raw itong nasa usapan ng kanyang administrasyon kahit pa noong taong 2019. Ngayon ay ano naman po ang papel ng XRP sa financial system? Ang XRP ay isa po itong cryptocurrency na create upang gawing mas mabilis, mas mura at mas efficient ang cross-border payments. Kung ikukumpara po ito sa traditional na SWIFT system, napakalaki ng agwat ng bilis at saka gastos. Pero ang mas mahalaga, ang XRP Ledger ay nakabase po sa distributed ledger technology na nagbibigay daan sa transparency at saka decentralization. Ito rin ang dahilan kung bakit naniniwala si Madam Linda Jones na ang XRP ay matagal ng parte ng plano. Hindi ito basta-basta ginawa para lamang sa speculative trading. Ito po ay dinisenyo upang magbigay ng solusyon sa mga problema ng global financial system. At ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors na XRP. Ayan, ngayon ay
Ayan, masasabi ko pong malaki ang maaring maging epekto nito para sa atin. Kung si XRP ay tuluyang maging parte ng mainstream financial system, posibleng makita po natin ang mas mabilis at mas murang paraan ng pagpapadala po ng pera, lalo na para sa mga OFWs. Imbis po na gumamit ng traditional remittance services na may mataas na fees, maaari pong magamit si XRP bilang mas efficient na alternatibo. Bukod dito, kung magkakaroon po ng malinaw na regulasyon sa crypto, mas magiging tiwala po ang mga tao na mag-invest kay XRP at iba pang mga cryptocurrencies. Pero tandaan, hindi ibig sabihin nito na wala ng risk. Ang crypto market ay nananatiling volatile, kaya't mahalaga pa rin ang tamang research bago po mag-invest. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Para sa akin ay hindi po nakakapagtaka kung matagal nang kasama si XRP sa plano ng mga malalaking institutions. Ang distributed ledger technology nito ay napaka-advanced at tugma sa layunin ng level playing field. Ngunit mahalaga ring tandaan na ang mga ganitong balita ay maaring magdulot po ng hype. Kaya't bilang investors, kailangan nating maging maingat at mapanuri. Kung totoo ngang may mas malinaw at mas crypto-friendly na regulation na paparating, ito ay magandang balita. Hindi lamang para kay XRP, kundi para sa buong crypto ecosystem. Ngunit habang hinihintay natin ito, huwag po nating kalimutang mag-focus sa fundamentals ng ating investments at huwag po tayong padadala sa ating emosyon. Kaya ayan mga ka-crypto, nasa exciting na panahon tayo ng pagbabago sa mundo ng finance. Si XRP ay isa lamang sa maraming technology na naglalayong gawing mas inclusive at patas ang financial system. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.